ginawa mo? Sagot? Sinabihan ko po yung gwardiya po, sir, na sabihan mo ka kayo mga estudyante at nagbaba ko dun sa likod. Sabi po ng gwardiya, matitigas talaga ulo ng mga yan. At pagkatapos, nakita nyo si John, tama? Opo, para kausapin lang po sa Para kausapin. Hindi ngayon, lumapit ulit yung si John sa akin. Sabi sa akin, kuya, ano ba talaga problema mo sa akin? Inaano ba kita? Kasi sinasabihan lang ako kita na huwag kayo magbabako doon, marami kaming aso. Umamba po siya, nasusuntukin ako. Kakausapin ko lang sana. Siya po yung unang umamba po, sir, eh. Bakit hindi mo kausapin ng one-on-one at kinakailangan 4 against 1? Ang tatandaan nyo ng mga kolokoy kayo. Umuwi ka, Lennon, nagsumbong ka sa kapatid mo, matapos ka ambahan ng suntok ni John, tama? Opo, sir. Ayun, lokohin mo, lelo mong panot, huwag ako ha. Nag-iimbestiga na ako, mag-iingat ka sa sinasabi mo, binibigyan kita ng pagkakataon. Ang binugbog ninyo, minor de edad, physical injury, protektado pa siya ng Estado. Report kayo sa barangay. Luntek kayo pare-pareho. Ronnie, siguro, imbitahan mo na to para tinembrehan ko na yung pulis. At pag hindi pumunta rin ang mga tatlong kolokoy na yun, sabihin mo sa akin, bibisita ako sa lugar, mamamasyal ako. January 8, 2025, habang sa school ang aking anak, bigla po siyang nagutom. Pero hindi po siya pinayagan ng guard dahil wala pang oras ng labas. Kaya nag-over the backod po siya. Nung nakita po siya ng may-ari ng lupa, pinagmumura po siya at sinabihan na tatadyakan po siya. Umantong po ang pangyayari sa bugbugan dahil naglakad po yung anak ko papunta po sa tricyclean. Umupo po siya dun sa may motor. Ngayon, bumalik yung Leonel. Nagsabi yung Leonel na hindi mo ba ako kilala? Sabi ng anak ko sa kanya, bakit po boss, anong problema? Ba't mo po ako pinagmumura at bubugbugin? Eh wala naman po kaming ginawa. Doon na po, nagtawag ang Lennon ng kasamahan niya na 3 katao, tapos pinaikutan na po yung anak ko. Doon na po nangyari ang ambahan at suntukan. Nalaman ko na lang po ang pangyayari nung tanghali na yun, umuwi yung aking anak. Nagsasabi sa akin na binugbog po siya. Ako bilang nanay, nag-aalala po ako sa anak ko sa nangyari po sa kanya. Kaya agad po kaming pumunta ng barangay doon sa Minuyan. Lumapit po ako sa Bitag para mabigyan po ng solusyon yung nangyari sa anak ko. Lumapit na ba kayo sa barangay? Yes po, sir. Ano sinabi ng barangay dito? Yung mga yung Lennon, hindi po talaga umaatin. At Okay. may trabaho daw po. May trabaho. Okay. Wala bang dumating na pulis o nagtawag man lang sana ang barangay ng pulis dahil hindi na po ito away barangay, eskwelahan po ito, kremento eh. Pananakit, ang nasaktan yung anak mo, 17 years old, yung nanakit mga nasa wastong gulang na. May dapat dito, may blatter sa pulis. Anong sinabi ng barangay? Yung barangay po, sabi po nila, kukunin po nila yung 4 na tao na yon nung time na... Iimbitahan nila, hindi nila pwedeng kunin. Opo. Imbitahan nila para pumunta ng barangay, humarap, para maimbestigahan. Tama? Opo. Kaso nung time na yon, hindi nila nakuha yung 4 na tao na yun dahil nag-swimming. Nag-swimming. So, anong gusto mo mangyari? Ba't ka pumunta sa amin dito? Gusto ko lang po mangyari na ma-actionan po yung ginawa nilang pambubugbog. Yung mapanagutan po nila yung ginawa nila. Okay. Ang nagbugbog, 29 anyos. Okay? Hindi po. Yung 21, 22 at saka 22. Sino naman tong si John? Si John Lennon. Si Lennon Borja. Yung Lennon Borja po, yun po yung nag-utos sa 3. Siya nag-utos. Yes. Inutusan niya itong 3, yung 22, 21, 22. Ilang taon na si Lennon? 20 plus na yata. 20 plus, mga 29. magta-30 na siguro. Opo. Sa linya ng telepono, si Lennon Borja. Lennon, magandang umaga sa iyo, Lennon. Lennon, anong masasabi mo? Ikaw raw ang nag-utos ng pugbugin. Doon, nag-over the backod na estudyante dahil nagugutom na, ayaw payagan ng gwardya. Kaya inutusan mo raw itong mga 3 galamay mo, nagbugbugin. Sir, hindi po totoo yun, sir. Actually po, ang totoo po, ayan po mga yan po, sir. Papaliwanag ko muna po yung nangyari po, sir. Okay, sige, go ahead. Yan po kasi, sir, nagbakod po dito po sa amin sa dulo po nung property po namin. Okay. Ngayon po, marami po kami alagang aso po, sir. Aso? Opo, nagtakbuhan po sila. Sinaway ko po yung si Jan. So, huwag kayo dito dumaan at marami kami alagang aso, baka makagat kayo. Sir, kasama ko po yung 3 anak ko po. Kasama ko po yung pamangkin ko, isang maliit. Ngayon po, lumapit po si Jan.
sa akin. Sabi sa akin, sir, kuya, ano bang problema mo sa akin? Hindi ngayon po, sir. Sabi ko, kuya, huwag ka nagagalit, sinisita lang kita kasi paano kung makagat ka ng aso? Hindi sagutin ang kakako namin. Okay. Di umalis na po sila, sir. Okay. Akala ko po, okay na po, pumasok na po ng school. Umalis na din po kami ng asawa ko. Pagdating ko po ng school, sir, sa may gate po namin doon sa school, sinabihan ko po yung gwardiya po, sir, na sabihan mo ka kayo mga estudyante at nagbaba ko doon sa likod. Sabi po ng gwardiya, matitigas talaga ulo ng mga yan. Hindi ngayon, lumapit ulit itong estudyante sa akin. Sabi sa akin, kuya, ano ba talaga problema mo sa akin? Inaano ba kita? Tapos sinasabihan lang ako kita na huwag kayo magpabako doon at marami kaming aso. Ikaw pa ako ito nagagalit sa akin. Umampa po siya na susuntukin ako. Hawak-hawak po ng asawa kong yung baby po namin, sir. Kapatid kong bunso kasi po nandito po sa second floor namin ng bahay po namin. Susuntukin po niya ako. Nilapitan po ng kapatid ko at kakausapin po. Baka alam po ng kapatid ko, kilala po niya. Anong nangyari? Rumble na pagkatapos noon. Hindi po, sir, kakausapin nga po. Gusto ko lang maintindihan, bugbog sarado tong si John ba to? John ba tong bata na tong sinasabi mo? Ang dami tama eh. So, sino-sino ang mga nakisali mambugbog dito kay John? Lennon, kano-ano mo yung mga nagbugbog kay John? Kapatid ko po yung isa si Leonel po. Okay, kapatid mo si Leonel. Si Edmark at saka si Christian. Kano-ano mo? Tropa lang po. Tropa. Anong klaseng tropa? Parang kababata po ng kapatid ko po. Kababata. Hindi naman kaya kayo mga gang-gang dyan. O di naman kaya. Hindi naman? Hindi ako po kami mapasok sa ganyan. So, saan nangyari yung bugbugan? Sa loob ng inyong property o sa may eskwelahan? Doon po nangyari yung bugbuga po sa may taas po ng school, sa may labas po. Sa may labas, inabangan nyo si John? Hindi po, sir. Paano nangyari? Lumabas siya para makipag-away sa inyo? 4 versus 1? Yung mag-ibig mo sabihin? Hindi po, sir. Paliwanag mo sa akin, nasaan si John noong mga panahon na pumunta ka sa gwardiya? At bakit nandoon sila Lionel, sila Edmark at sa Christian? Magkakasama na kayo nung dumating kayo ron? Hindi po, sir. Sinabi ko po kasi sa kapatid ko. Mga taga rito po kasi. Taga rito. Anong ginagawa nila ron? Sumama sila sa iyo? Sumama doon sa kapatid? Nagtawag ng rest back yung mga kapatid mo? Hindi po, sir. Nag-iimbestiga na ako. Mag-iingat ka sa sinasabi mo. Binibigyan kita ng pagkakataon ng pagsasabi mo kasi baka magnabitag kita sa mga sinasabi mo, malilintikan ko sa akin. Dali lang po, sir. Makinig muna po kayo, sir. Pinagbigyan na kita kanina. Umayos ka. Pinuntahan po ng kapatid ko, sir. Pinuntahan mo ang kapatid mo. Sinong pinuntahan ng kapatid mo? Yung tatlong magkakasama. Pinuntahan ng kapatid mo, si Leonel, si Edmark, at saka si Christian. Kaya dumating doon. Magkakasama po kumakain po dito sa bahay po. Okay. So nagkwentuhan kayo. Anong napagkwentuhan nyo sa bahay habang kumakain kayo? Yun nga po, nabanggit po na ganun po na yung ginawa po ng bata, nasusuntukin po ako habang nakasakay po yung anak, yung mag-iina ko po. Tapos kaya pumunta ka ng eskwelahan, inambahan ka ng suntok, kaya pumunta ka ng eskwelahan para abangan, rest back, or para kausapin yung gwardiya? Alin ba? Pumunta ka sa eskwelahan para... Papalabas na po kasi kami ng misis ko nung nangyari po na tumalon po sila nung sinita ko sila. Hindi, nasa eskwelahan muna tayo. Doon, tapos na yan eh. Bakit ka pumunta ng eskwelahan? Ando po kasi mismo po na sa tapat ng gate po ng school yung mismong daanan po namin ng kalsada. Okay, so nandoon ka. So kinausap mo yung gwardiya. Opo. Sabi mo kanina, di ba? Sandali. Ako, para wag ka na mamilipit sa iyong pagbibilog sa akin kasi pinakikinggan kita, sundan mo lang ako. Hindi mo ako madadala sa kwento. Pag nagtanong ako, sagutin mo. Apo. Tapos, pakikinggan kita, tatanungin kita. Ako ang magtatanong sa iyo. Sagutin mo, huwag ka magpapaliwanag dahil di ko naman hinihinging paliwanag mo. Tinatanong kita, kanina ka pa nagpaliwanag hindi malinaw sa akin. Ano ang ginagawa mo sa labas ng eskwelahan? Kinausap ba yung mga gwardiya? Nandoon naman, nabanggit mo na sa kapatid mo, niambahan ka ng suntok. Kaya itong kapatid mo ngayon, nagtawag ng mga kasamahan niya rin, or nandoon sila nakatambay. So parang may inaabangan kayo. Tama? Dumaan po ako sa may tapat po ng... Dumaan ka. O sige, dumaan ka. Tapos nakasunod naman ang mga tatlong kapatid mo at barkada. Nandoon sila, tama? Po. Hindi po, sir. Kasi po nakamotor muna po ako nun, sir. Nakamotor ka. So nag-casing ka muna. Hindi po, sir. Kasama Pag nagmotor ka, ibig sabihin, binabangan mo, dinaanan mo ang eskwelahan para malaman mo kung nandoon siya. Ang tawag niyan, casing. Hindi po, sir. O gusto mo, reconnaissance. Gusto mo surveillance. Tinuturuan na kita ng mga tamang terminolohiya pang NBI, pang pulis, pang militar. Sir, yun po. Umuwi ka, Lennon, nagsumbong ka sa kapatid mo, matapos ka ambahan ng suntok ni John, tama?
Opo, sir. Ayun, luloko mo, lokohin mo, lelo mong panot, wag ako ha. Paano nangyari ang bugbogan na nandoon na? So, magkasama kayong kumain sa bahay nung tatlong ng bugbog. Tapos, nagpunta kayo sa labas ng eskwelahan, tama? Opo, sir. Ayun. At pagkatapos, nakita nyo si John, tama? Opo, para kausapin lang po sa... Para kausapin. Kakausapin mo, 3-4 kayo. Para kausapin. Aha. Bakit hindi mo kausapin ng one-on-one at kinakailangan 4 against 1? Ang tatandaan nyo ng mga kolokoy kayo pagkatapos ito minor de edad. Siguro dahil nag-aalangan ka dahil kung one-on-one, baka bugbog sarado ka, marunong ng kickboxing to, ibig sabihin marunong siyang itaas ang kamay, itaas ang paa, kung tatama. Siguro dahil atleta to kickboxing daw. Siguro kaya gano'n, naghanap ka ng medyo para mataas ang magandang laban, 4 kayo. So, nabugbog itong si John. Ano nangyari nang binubugbog? Umawat ka or sinasabi, sige, dagdagan mo pa. Anong sinasabi mo habang binubugbog? Inawat mo? Maawat po. Inaawat mo? Inaawat mo, sigurado ka? Maawat po ako nun, sir. Inaawat mo, ikaw na nagsumbong. Pagkatapos inaawat mo, kalokohan naman tong sinasabi mo sa akin. O ngayon, ganitong gagawin ko, iimbitahan ko ang pulis at hindi na to kaya ng mga barangay. Hindi pang barangay to, rambol na to Naintindihan mo ba ako? Lennon, naintindihan mo ba ako? Ang binugbog ninyo, minor de edad, physical injury. At saka hindi lang yan, physical injury, protektado pa siya ng Estado Naintindihan mo ba, Lennon? Apo. Nakinig ka, Corporal Glory Ann De Maala. Magandang umaga po sa iyo, Corporal De Maala. I-report ko lang ho ata dito ang pambubugbog ho ng mga... Ito po dyan sa inyo, sa minor de edad, pinagtulungan po nila. Minor pa po to, 17 years old. Siguro kinakailan pumasok na po kayo rito. Hindi na po ito pang-barangay. Yes po, sir. At siguro pumunta po kayo sa barangay at para makuha niyo yung mga dahil nakikita po namin yung pictures siguro dito. Ito mga picture, nagpa-medical ba kayo? O, nagpa-medical po sila, kompleto na po siguro para masampa ng kaso, direct filing. Or depende po, para makapagpiansa kung sakaling ito makikita na dahil ang nagbugbog po ay nasa tamang gulang na Yes po, sir. Oh, pinamadali ko lang po, ma'am. Okay, ma'am, tutulong na po kami, ma'am, para maghimas na matatabang rehas at para medyo magyugyugan sa loob ng kulungan. Sige, ma'am, matutulong na po kami sa inyo, ma'am, ha? Yes, sir. Maraming salamat po, sir, sa pagtulong po, pati po sa mga tao po na humingi po ng tulong sa inyo po. Okay, sige, ma'am. Thank you. All right. Thank you po. Salamat, ma'am. Ginawa na namin trabaho niyo. Pambihira naman kayo. Saan kayo? Kasama ni Lennon ang dalawang ng bugbog. Lennon, nandiyan ba si Edmark at si Christian na kasama mo? Opo, sir. Pakikausap nga ako isa-isa dyan sa dalawa na yan. Huwag nyo akong pilitin na bumisita dyan matagal-tagal. Gusto ko makalanghap ng simoy ng hangin sa Norsagaray. Matagal-tagal na gusto ko ng pumasyal-pasyal dyan. Sige, kayo ba'y pumunta na sa barangay at hindi raw kayo nagpapakita sa barangay, pati barangay binabastos ninyo, iniimbitahan kayo. Totoo ba to? Hello po, sir. Sino to? Edmark Cabaldera po, sir. Edmark. Nawala ang angas mo. Anong ginawa mo? Bakit ikaw nang bugbog ng minor de edad na talagang pinagtulungan ninyo? Paliwanag? Sagot? Sir, magandang umaga po. Ano po, sir? Kakausapin ko lang po sana. Oy, hindi. Tapos na hindi mo nangyaring kausap. Nangyari na bugbog ninyo. Tapos na yung usap. Bakit nasaktan ito at maraming tama, maraming pasa? Sagot? Siya po yung unang umamba po, sir. Ay, siya una umamba. Opo. Sino nakakita? Madami pong nakakitang estudyante. Marami nakakita. Ilang taon ka na, Edmark? 21 po, sir. Gusto mo bang makatikim ng maghimas na matatabang rehas? Hindi po, sir. Hindi pa. Makinig ka, dikdik mo sa kokote mo to, tapyasan yung siga-siga ninyo, puro kayo tigas. Nagas mo na. Opo, sir. Mag-report ka sa barangay at gusto ko makita ka sa barangay para pupunta ang pulis doon mag-iimbestiga sa pangyayari. Dahil ikay 21, binugbog ninyo, wala pang 17 pa lang, minor pa yan, malilintikan ka. Naintindihan mo? Opo, sir. Christian, Sir, ikaw ba yan? Oh, Christian.
Ano masasabi mo? Apo. Ito mukhang... 21 ka na ba? 22 po, sir. Report kayo sa barangay. Lintek kayong pare-pareho. Apo, Okay ba sa'yo, Nay? Papuntahin natin. O ikaw naman, ganito, report kayo roon para ako naman, gusto ko lang maintindihan. Tutulungan tayo. Si XO pala, nandiyan si XO. Ronnie Relaya, pasensya. Rayala, okay. Magandang umaga sa iyo, Ronnie. XO. Ronnie, siguro imbitahan mo na to para tinimbrehan ko na yung police, women's and children, dahil minor de edad to, bawal talaga ang pagbugbog. Ako naman, lalapit lang ako sa iyo, Ronnie, para gampanan mo ang trabaho ninyo dyan kasi nakaabot na sa amin. At ito'y i-refer ko dahil bata po to, mga minor de edad ang nabugbog, physical injury. So alam mo na siguro, i-blatter mo na kung sakaling hindi pumunta, imbitahan mo ulit for the last time. At pag hindi pumunta rin ang mga 3 kolokoy na yun, sabihin mo sa akin, bibisita ako sa lugar, mamamasyal ako. Okay, ha? Opo, sir. Thank you po. Pati ikaw, bibigyan din kita ng t-shirt dyan. Ilang gusto mo? 1 dosena? Opo, sir. Ayun, tama. Gusto ko yan. Dagdagan pa natin. O, sige. Plus 5 plus 5. Di 17. 12 plus 5 is 17. Okay? Thank you po, Idol. Thank you. Okay, sige. Okay na ba tayo, Mrs.? Okay na, ha? Kasi hindi namin pwedeng hawakan ng investigasyon. Tutulong lang kami para doon. Okay. Kay Christian at dito kay Lennon at kung sino pa. O, sige. Pumunta na kayo. Unahan nyo na ako bago ako pa mauna sa inyo. Hindi nyo magugustuhan kasi mamamasyal ako dyan. Ano bang prutas doon available? Mangga. Yan. Okay, mangga. Okay. Usap na tayo. Tutulong na kami. Papasok na kami rito. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Kami po'y papasok na at para tulungan at hindi po kami ngak-ngak. Tulong at serbisyo may tatak bitag. Ilalabang ka, di ka iwan. Hashtag ipabitag mo. Nagpapasalamat po ako sa Bitag kasi una, tinanggap po ninyo ang reklamo ko. Pangalawa, nasolusyonan po ang problema ko. Maraming salamat po kay Sir Ben Tulpo, Sir Carl Tulpo at sa Bitag.